Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. So, sa oras po ito mga kapatid, kung tayo po ay may Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 10, talata 34 hanggang 42. Ang sabi po dito, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, at ang anak na babae sa kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang namawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid ay dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri ang pagsamba para lamang po sa Kanya. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sige po. Praise God. So, maaari na po tayong maupo mga kapatid. Praise the Lord. So, dito mga kapatid, ang ating babasahin, ito po yung Sunday Gospel sa bukas po. So, supposed to be, verse 37, pero binasa ko na rin po yung verse 34. Kasi napakalaga dito mga kapatid, kasi ito po ay part ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi doon, ang dinala ni Lord, imbis kapayapaan, ay tabak. Alam naman natin mga kapatid na siya ang Diyos ng kapayapaan. So bakit sinabi ng Lord na imbis na kapayapaan ang dala niya ay tabak ang mangyayari? Kasi mag-aaway yung tatay tsaka anak na lalaki, yung anak na babae sa nanay, yung binan, mag-aaway, di ba? Yung sa manugang. Kasi mga kapatid, kapag nakilala kasi natin ang Diyos, nag-iiba na yung buhay natin. Di ba? Kasi nang wala tayo kay Lord, tayo ay mga makasalanan. Ang ginagawa natin, labag sa kalooban ng Diyos. No? Parang kadiliman sa kaliwanag. No? Yung mabuti, masama. Yung kasinungalingan sa katotohanan. So, nang wala tayo sa Panginoon, kung yung pamilya natin ay nabubuhay sa kasalanan, siyempre, nandun yung, wala kayong away. Kasi bakit? Kasi yung ginagawa niya, ginagawa mo rin. Diba? Kung nagsisinungaling siya, nagsisinungaling ka rin. Diba? Kung nandadaya yung pamilya mo, nagdadaya ka rin. Pero siyempre, dahil na nakilala natin ang Diyos, nakilala natin si Kristo ang buhay natin, sa buhay natin, siyempre, alam na natin yung tama sa mali. Diba? Alam na natin yung kalooban ng Diyos sa hindi. Kaya dahil ngayon, nakakilala na tayo sa Panginoon, siyempre, tatayuan natin ano ba yung tama, ano ba yung mabuti, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero siyempre, dahil yung pamilya natin ngayon, dahil ikaw lang yung unang tinawag ng Panginoon, nasanay na sila sa paggawa ng masama. Kasi siyempre, kapag sinaway mo, away na. Diba? Away na. Diba? Kunyari, kung kayo may negosyo, no? Nasanay kayo na yung, kunyari, may tindahan kayo, yung asukal nyo, dinadagdagan nyo ng asin. O kaya yung nagbebenta ka ng gulay, o kaya ng mga karne, o kaya ng isda. So, siyempre, yung iba, ini-injectionan mo para bumigat yung karne, o kaya yung isda mo, nandadaya ka sa panininda mo. Diba? O kunyari, nasanay na kayo, buong pamilya, na ganun ang ginagawa nyo. Pero na nakilala mo ngayon si Lord, nagbago na, masama yun. Diba? Hindi maganda na kumikita tayo ng pera sa pandaraya. So dahil nakilala mo na, inabot ka na ng salita ng Diyos, so ayaw mo na ngayon. O siyempre, kukontrahin ka ng mga anak mo, kukontrahin ka ng asawa mo, kukontrahin ka ng pamilya mo. Masalamuot, no?
Masalimuot, yun. Di ba? Malalim kasi yung Tagalog eh. Di ba? Away yun. Kasi bakit? Kasi hindi mo nagagawin yung ginagawa nila kasi may salita ka na ng Diyos eh. So, ganoon magkakaroon talaga ng tabak. No? Magugulo talaga. Kasi bakit? Kasi kailangan mong tayuan ang salita ng Diyos. No? Hindi naman dito kasi kailangan, kasi siyempre, nasa liwanag ka na. Eh sila, nasa kadiliman. Eh dati, nang nasa kadiliman pa tayo, eh wala talagang away. Kasi yung ginagawa nila, ginagawa rin natin. Pero ngayon, dahil naka-Lord na tayo, hindi na tayo nagsisinungaling. Di ba? Hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. So, part kasi yun eh. Kapag tinawag tayo ng Diyos, pag tinayuan natin yung salita ng Panginoon, normal talaga yun na meron yung unang magiging kaaway mo, pamilya mo. Amen? Pero siyempre, napakahalaga na ipakita natin sa kanila na tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos. Dahil patuloy natin sila ipanalangin para dumating din ang time, maunawaan nila yung sinasabi po natin, mga kapatid. Di ba? Na sila rin dumating ang time na makilala nila ang Lord para magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Di ba? Doon lang talaga darating ang tunay na kapayapaan sa buhay ng tao kapag ang Diyos ay dumating na sa buhay ng tao. No? Kapag ang Diyos na ang nagari sa loob ng tahanan, magkakaroon na ng kapayapaan. Pero pag sinabi natin kapayapaan, hindi naman ibig sabihin na kapag nasa yung pamilya mo inaaral na kay Lord na parang wala ng problema. No, parang puro agree na lang lahat. Meron din siyempre medyo hindi pagkakaunawaan, di ba? Mga misunderstanding, pero ang kagandahan lang nandoon kasi yung salita ng Diyos. Di ba? Hindi na natin pinapaabot pa na maging malala yung argumento, di ba? So yung isa sa atin papakababa na, o kaya magpaparaya na, o kaya sasabihin na lang, sige, panalangin na lang natin kay Lord. So, nagkakaroon ng solusyon. So, kaya part yun ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi niya naman, sino man yung magmahal sa kanyang ama, ina, kapatid, nang higit sa akin ay hindi nararapat sa akin. Di ba? Kasi bakit? Kasi yung una pa lang, pag nakakay Lord ka kasi, kailangan mong tayuan yung salita ng Diyos eh. Pag mahal mo si Lord, siyempre kung ano yung tama, ano yung totoo, dapat yun talaga. Eh kaso minsan, siyempre, pag sa mundo, kahit totoo, dahil mahal mo yung anak mo, kaya yung asawa mo, sabi mo, hindi ko na lang sasawayin, hindi ko na lang pagsasabihan. Kahit alam mo nang mali, kasi mahal ko kasi. Di ba? Mahal ko kasi ito, ayoko masaktan. No? Eh matanda na ako, baka hindi ako paglutuan, o baka hindi na ako alagaan ng mga anak ko, no? Hayaan ko na lang sila. Minsan, dahil mahal natin, kahit mali na lang, kinukonsinti natin. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya dapat dito, kung mas mahal natin si Lord kaysa sa kanila, kasi yung tunay na pagmamahal, itinutuwid natin sa sila. Yung tunay na pagmamahal kasi na dulot ng pag-ibig na mula sa Panginoon, sa paglilingkod kay Lord, itatama po natin sila. Diba? Tuturuan natin sila kasi yun ang tunay na pagmamahal. Diba? Kasi kung pababayaan mo lang na nagkakasala yan, pababayaan mo lang na mali yung ginagawa nila, pananagutan din natin yan sa Diyos. Hindi natin sinasabi na mahal natin sila. Maling pagmamahal po yun. Diba? Pero siyempre, pag tinutuwid natin sila, in a nice way naman. No? Huwag naman yung parang ipaparamdam mo sa kanila na para kayong mga makasalanan. Ha? Diba? Sabi pa kayo, mga satanas kayo. Di ba? May mga ganyan eh. Yung wag naman yung parang judgmental naman tayo. No, wag naman yung parang napaka-tuwid naman natin, napaka-righteous naman natin. No? Ano naman natin sa nice way naman. No? Yung sa tamang pamamaraan. Kasi bakit? Kahit tama pa yung sasabihin mo, kahit maganda pa yung sasabihin mo, pero kung yung pamamaraan mo mali, hindi maganda yung magiging epekto. Di ba? Kahit tama pa yung motibo mo eh. Pero kung mali yung pagtutuwid mo, no, parang ang dating sa kanya parang parang ginudge mo siya. Ha? Hindi ganoon, mga kapatid. Yung pagtutuwid na mayroong pag-ibig. 'Di ba? Kasi yung pagtutuwid na may pag-ibig, mararamdaman ng tao 'yan eh. Mararamdaman niya, ay ito nararamdaman ko na yung concern mo sa akin. No? Na-concern ka, no? Pero iba yung parang pinut down mo yung isang tao, di ba?
parang ibinaba mo yung isang tao na parang pinakita mo sa kanya, mali ka. No? Hindi ganun mga kapatid. No? So dito, dapat yung pag-ibig natin, mas higit, di ba, sa Panginoon. So dapat yung priority natin. Pag siya yung pina-priority natin mga kapatid, siyempre, ano yan siya yung uunahin natin sa buhay po natin. At kapag pina-priority natin ang Panginoon, siyempre, meron talagang ano yan, may mga sacrifices. No? Kasi priority mo siya Oh. May part talaga ng yan, sacrifices. Katulad nyo, yung oras nyo, panahon nyo. Di ba? Katulad ako, siyempre, Monday to Friday yung trabaho ko. Tapos nagtrabaho pa ako kahapon hanggang almost alas 4 na ako ng madaling araw. Di ba? Nakatapos. Pero siyempre, kailangan mo pa rin top din yung responsibilidad mo, yung tungkulin mo sa Panginoon. Na kung isipin mo, dapat yung Sabado-Linggo, oras mo na yan para sa pamilya mo. Di ba? Pero siyempre, yung mga bagay na yan, mga kapatid, dahil mahal natin ang Panginoon, siyempre, mas inuuna natin si Lord. Diba? Kasi kapag inuuna natin ang Lord sa buhay po natin, ang lahat ng pangangailangan natin, kahit yung mga pamilya natin, nandun yung protection at ang pagpapala ng Diyos. Diba? Inuuna natin siya. So, hindi pwede yung parang secondary lang si Lord. No, sabi ng Lord, mamaya ka na. Hindi pwedeng gano'n. No? Lord, naunawaan mo naman kasi next naman na mga sa second week naman, Lord, may gawain pa naman. Parang gano'n no? Kung nagsisimba ka, sabi mo, every Sunday naman, Lord, meron pa naman misa, ganito, di ba? Yung parang tinitake for granted natin ang Diyos. Di ba? Hindi pwede yung gano'n, mga kapatid. Hindi pwede na, Lord, wala akong time. Lord, wala akong busy ako ngayon. Kasi kung si Lord naman yung busy at wala namang time sa atin, ano na lang mangyayari sa atin? 'Di ba? Kaya sabi mo, Lord, busy ako, tapos ikaw naman ngayon na may kailangan ka sa Panginoon. Nasa problema ka o kaya nasa peligro yung buhay mo. Tapos sabihin mo, Lord, tulungan mo ako, nasa peligro, nasa panganib ang buhay ko. Tapos sasabihin sa Lord, mamaya na ka na tumawag, busy ako. 'Di ba? Di ba? O kaya parang mawawalan ka na ng hininga. Oh. Lolo, natulungan mo. Nakapahinga na. Diba? Oh, sabihin sa inyo, wait lang, busy pa ako, give me 5 minutes. No? Sabi niya, hintay mo. No, pigilan mo muna yung paghinga mo. Diba? Oh, hindi ka makakapaghintay kasi alam natin na ang Diyos mananatili sa Diyos kahit wala po tayo. 'Di ba? Kaya dapat napakalaga, mas yung priority natin, mas higit yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi kung mas higit yung pag-ibig natin sa Panginoon, kaya nating yung mga secondary sa buhay natin, kaya nating isang tabi muna Kasi unahin natin ang Diyos sa buhay natin. 'Di ba? Pero kung mas mahal natin yung mga bagay sa mundong ito, mabibigulan tayo. Mabibigulan tayo. No? Kasi minsan, ganun mga kapatid Hindi naman sinasabi ng Bible na hindi natin mahalin yung magulang natin. Hindi naman sinasabi ng Bible na wag mo mahalin yung asawa mo, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya nga tinawag na mahal sa buhay Diba? Ang inaano lang ni Lord, wag lang hihigit. Kasi pag higit na yung pag-ibig mo sa tao, siya na yung magiging Diyos mo. No? Pag yung pag-ibig mo sa tao too much, sabi nga ng kanta, too much love can kill you. Yeah. Yeah. Pag sa tao kasi, yung pag-ibig sa tao, nakakamatay. Kaya nga may sabi, love is like a poison that kills a person. Oh. Pag sa tao mo, pag binuhos-buhos mo yung pag-ibig mo sa tao, at wala kang tinira sa buhay mo, kaya maraming nagpapakamatay dahil lang sa sobrang dahil iniwan Di ba? Nabigo dahil sa pag-ibig. Di ba? Parang ayaw niya na mabuhay dahil sa sobrang pag-ibig niya sa husband niya, sa asawa niya, gusto niyang sumama. No? Nang tumulak sa kanya, sabi niya, bakit niyo ko tinulak? Di ba? Amen? Gustong sumama, pero nang itinulak dun sa may hukay, ayaw naman. Di ba? Oh, ayaw naman. So may kita natin mga kapatid, kasi kapag ibinuhos mo yung pag-ibig mo sa tao, masigit yung pag-ibig mo sa tao kaysa sa Diyos, pag nawala yung taong yun, anong mangyayari sa buhay mo? Diba?
wala na. Wala ka ng pag-asa, lupay-pay ka na. Parang gumuho na ang mundo mo. Parang di mo na alam kung saan ka mag-uumpisa. Parang lahat, wala na. Pero yung pag-ibig natin, pag inibig natin ang Diyos ng higit sa lahat, mga kapatid, alam natin hindi yun magdudulot sa atin sa kamatayan, kundi ito yung magdudulot ng buhay sa atin. 'Di ba? Mas lalo nating ma-appreciate ang mundo, mas ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba? Kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok, 'di ba? Na-appreciate natin ang Diyos. Oh, katulad yan, yung Miyerkules, nabangga ako, no? Nabangga yung sasakyan ko. 'Di ba? Kasi nagmamadali yung yung mag-left turn yung isang sasakyan. No? Bangga, no? Pero nandun pa rin yung pagliligtas ng Panginoon. Pag sinabi kasi natin pagliligtas ng Panginoon, hindi ibig sabihin, katulad yun, hindi mababangga yung sasakyan mo. Ang ano dun is, kahit nabangga yung sasakyan, mga kapatid, ligtas ka, buhay ka. Diba? Ganun talaga yung mga kapatid, nandun yung proteksyon ng Diyos. Diba? Pag inuna mo ang Panginoon, proteksyonan ka rin ng Diyos eh. Diba? Yung pag-ibig mo sa Panginoon, dahil sa pag-ibig na natanggap natin sa Kanya, yun ang magliligtas sa atin. Diba? Kasi bakit? Kasi pinahalagaan natin siya eh. Inuuna natin siya sa kabuhay natin. Amen? Amen po. No? So yung sasakyan ko ngayon, nasa impound. Nasa yung towing. No? Ang problema dun sa towing, daming scam ngayon, no? Dito ako sa Scarborough na nangyari, dinala yung ko dun sa may Weston, no? Sa Fins. Weston and Fins. No? So, dami rin yung scam. No? Pwede naman dalhin doon sa may mas malapit. Kaso, siyempre, dahil alam nila yung bumangga sa akin, may insurance, magbabayad. No? So, yan ang mga sinasabi ko na mapanglamang, di ba? Yan yung mga taong wala kay Lord, ang iniisip lang nila, paano kumita. Diba? Pero yung perwisyo, di na naisip, no? Tapos, kinuhaan ako ng rent-a-car na, no? Siyempre, na yan eh. Alas 12 na eh, ng madaling araw. Kinunan ako. Tapos, yung rent na yun, sa Mississauga pa. Siyempre, pag sinauli mo yun, pupunta ako sa Mississauga, yung isipin ko, paano ako makakauwi sa Scarborough. Diba? Nakikita mo yung perwisyo na ginagawa nila. Diba? Ito yung mga tao kasi na wala, ang iniisip na nila kumita. Diba? Pero hindi nila iniisip yung perwisyo na-perwisyo ka na nga eh. Di ba? Kasi nga, nabangga ka, ganito nangyari. Tapos, peperwisyoin ka pa. Di ba? Ganyan yung mundo. Wala silang pakialam. Basta ako kumita. No? Pero siyempre, nang nakay Lord na tayo, hindi maganda yun. Di ba? Hindi maganda yun. No? Kasi nga, bad yun. Amen. So, hindi natin pwede na masigit yung pag-ibig natin sa mundong ito. Sa mga mahal natin sa buhay. Dapat masigit sa Diyos. Masigit yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi yung mga tao sa mundong ito, pinahiram lang Diyos yan sa atin eh. Yung husband mo, yung anak mo, pinahiram lang sa iyo eh. So, ibig sabihin, pag pinahiram, babawiin yan ng Diyos. Diba? Ayaw mo man sa hindi, kukunin niya ng Panginoon. Amen? So, sabi niya dito, hindi lang yun eh. Ang sabi niya, ang sino mang hindi magpasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa paglilingkod sa Panginoon, anong krus na ito? Ang krus na tinatawag dito, yung mga responsibilidad ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Diba? Binigyan tayo ng responsibilidad, binigyan tayo ng posisyon, binigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. So ito yung mga krus natin. Ginagampanan ba natin itong mga responsibilidad, itong mga krus na ibinigay sa atin ng Panginoon o baka mamaya itong krus na ito dapat sa iyo pero pinapasan mo sa iba? Kaya mo kasi sa mundo, ganyan eh. No? Sa mundo kasi, pag ikaw yung may kapangyarihan, ipapapasan mo sa iba. Di ba? Kung sa hari, no? Buhatin niyo ako, ayaw maglakad eh. Di ba? No? Kita mo sa mga lumang mga dati, di ba? Pag mga hari, may yan eh, binubuhat pa, di ba? Binubuhat, no? Kaya sa mga Korean na, di ba? Yung mga hari-hari, di ba? Binubuhat-buhat yan. Siyempre, wala pa, talagang manumano na binubuhat. So, ibig sabihin, ginagampanan ba natin yung tungkulin natin? No? Kasi meron kasi mga tao na yung kara niya, yung paglilingkod niya sa Panginoon, parang dekorasyon lang. No? Kunyari, preacher, maganda preacher, nakabarong. Di ba?
No, nakabarong, parang palagi ka nasa gitna. Parang minsan yung paglilingkod sa Panginoon, parang dekorasyon lang, parang palamuti lang, para lang sumikat, para makilala, di ba? Pag ganun yung pagklase ng paglilingkod, tapos wala namang ginagawa, hindi namang ginagawa yung kanyang tungkulin, wala rin. Di ba? Tayo ay tinawag ng Panginoon kasi nga may mission tayo. May responsibilidad na pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon, sabi nga, may binigyan ng 1,000 na talento, may 2, may 5, di ba? Sabi doon, yung 5 nagdoble, nagdumoble pero yung 1,000 na binigyan, ibinaon lang sa lupa. No? Tapos sinabi niya pa, kasi ba't mo binaon? Kasi ikaw kasi nangunguha ka ng hindi mo pinaghirapan. Oh, di ba? Na kung isipin mo, binigyan ka nga ng pagkakataon na palaguin. Kasi ang sabi, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. So yung obligasyon natin, palaguin. Di ba? Pagyamanin, paunlarin. Kaso ang problema, inilibing lang. Diba? Maraming mga tao may talento, pero walang oras, walang panahon. No? Ayun, ganda-ganda ng boses ko, magpa-choir lang ako. Sasali ako sa mga kailangan kailangan makikita talaga na kailangan pang yung boses ko pang American Got Talent. Okay naman yan mga kapatid, as long na pinapagamit mo yung boses mo rin sa paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? No, as long na yung ating mga talento ginagamit rin natin para sa kapurihan ng Diyos. 'Di ba? Kung ano yung tungkulin natin. Diba? Kunyari ako, nangangaral ng salita ng Diyos. So may outreach ko ngayon dito sa Oakville. So imbis na inuna ko yung outreach ko, kunyari hindi ako pumunta dito. Diba? Sabi ko magano kami muna ng mga anak ko, magpapasyal-pasyal muna. No? Tawagan ko na lang si brother ganito, kaya sister ganito na i-cover lang. So, hindi karapat dapat yun sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi responsibilidad mo yan yung responsibilidad na yan, kalakip ng tiwala sa iyo ng Diyos. Yung posisyon na yan, ibinigay sa iyo ng Diyos kasi may tiwala ang Diyos sa atin. Kaya nga may kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Iiyak-iyak pa no? Maki mo, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Maki mo, ang daming tinawag ng Diyos, pero isa ka sa mga pinili ng Diyos. Ibig sabihin, ang laki ng tiwala ng Diyos sa iyo. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa atin. No, huwag nating hayaan na para sabihin, nabigo si Lord sa akin. Alam mo, pag tinawag tayo ng Diyos, siya rin naman yung magbibigay sa atin ng kakayanan I-equip pa rin naman tayo ng Diyos Ang Diyos, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka sasabihin ng Diyos, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun. Pag tinawag ka ng Lord, ang nag-response tayo sa Kanya, siya rin ang magbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para ating matugunan, magawa, yung pinagagawa ng Diyos. I-guide tayo. Siya yung mag-provide ng pangangailangan natin. Diba? Ang malaga lang dapat pinapasan natin, ibig sabihin, dala-dala natin. No? Hindi yung, kunyari, preacher ako. Preacher lang ako pag may nasa pulpito ako. Pag wala na ako sa pulpito, ibababa ko na yung cross ko. Hindi na ako preacher. Kaya pwede na ako pumunta kahit sa mga sa mga nightclub o kaya kung saan-saan na lang, no? Hindi na ako doon na pwede na ako pumunta sa mga sabungan o kaya sa sugalan o kaya sa whatever na makamunduhang bagay. Ang sabi doon, magpasa ng kanyang cross. Yung cross na yung responsibilidad na yun, yung pagkatawag ng Diyos na yun, dapat dala-dala natin. Nasa trabaho ka man, nasa saan ka mang lugar, dapat dala natin yun. Kunyari ako, preacher, tapos nakita ako doon kunyari sa sugalan. Sabi na, Brad, ba't ka nandito? Di ba, preacher ka namin? Ay, hindi, preacher lang ako pag may outreach. Hindi pa gano'n. Preacher lang ako kay no? Wala akong mission order ngayon. Hindi ako Di ba?
Every Saturday lang yun, kaya Sunday na may gawain, preacher ako. Pero ngayon wala namang gawain. Hindi pwedeng ganun. Ibig sabihin kasi nakatatak na sa atin yun Di ba? Lalo, siyempre, may mga prayer partner sa ibang lugar. Minsan, hindi ka naman hindi mo sila kilala. Pero kilala ka. Ha? Siyempre, sa dami-dami na napupuntahan natin, hindi naman lahat ng tao kilala ko. Pero kilala nila ako. Ganon din naman sa inyo. Di ba? Kikilala lang mukha mo. Uy, basta, alam ko, to sister to, nakita ko na to No? Di ba? Dapat dala-dala natin yung panawagan, yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. So, dapat kahit nasaan man tayong lugar, dala natin yun. No? Katulad dun sa second job ko. Kasi yung mag-asawa doon, yung babae, gusto niya makipag-divorce sa husband niya. So basta, kinausap ko siya, ganito. Sabi niya, alam mo kasi, ikaw lalo ka na mayroon ka ng salita ng Diyos, kasamahan ko sa trabaho Pero ibang lahi. Sabi ko, kahit sabi mo may divorce kayo sa mata ng Diyos dahil kinasal kayo sa simbahan, mag-asawa pa rin kayo. Di ba? Tapos yung husband mo, tinutulak mo sa pagkakasala, kasi sasabi niya, malaya na siya kung niya. Pero sabi ko, ikaw yung nagtutulak sa kanya sa pagkakasala. Ikaw yung may salita ng Diyos. So, bandang uli yun. Sabi niya, may na sila na magkabalikan. No? I praise the Lord na magbalikan sila. Di ba? So, ibig sabihin, kahit nasa trabaho ka, nagagampanan mo pa rin yung obligasyon mo sa Panginoon. Di ba? Lahat naman tayong obligasyon natin ipakilala si Kristo sa tao. Di ba? Carry natin yun Kasi alam mo yung dapat mong gawin sa time na yun Hindi naman pwede sabihin na, ay Lord, hindi naman ako preacher sa time na ito. Ano lang ako, empleyado ko dito no? Hindi, alam mo Yung mga taong yan, dinala sa iyo ng Panginoon kasi nga may plano ang Diyos. Amen. Sabi doon, ang mag-ingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Diba? Yung mag-alay ng buhay niya para sa Panginoon, yung okay lang sa'yo, mawala yung buhay natin para naman kay Lord, ano na yun siya yung magkakamit ng buhay. Pero yung mga taong masyadong nag-iingat ng kanyang buhay, minsan nga sa sobrang mong ingat, na-disgrasya ka pa Di ba? May mga tao masyado, hindi naman masamang mag-ingat, pero minsan, pag nasobran ng ingat minsan, sa kinakain niya, minsan yung mga sustansya mga nutrients na kailangan ng katawan mo, minsan, nawawala Di ba? Pero yung mag-alay na kanyang buhay para sa Panginoon, alam mo kasi sa paglilingkod sa Panginoon, mahirapan tayong gawin, sundin yung kalooban ng Diyos kung hindi natin inaalay yung buhay natin sa Panginoon. Pag sinabi natin inaalay natin, total surrender sa Panginoon. Ibig sabihin, yung hindi ka nga takot mamatay para sa Panginoon. Yung parang kay Eliseo kag Naaman. Diba si Naaman, yung may ketong, tapos sabi ni Eliseo, lumublob ka dun sa ilog Jordan ng 7 beses. Sabi ni Naaman, sabi niya, wala na bang malinis na ilog dito sa bato sa Diba? Pero sabi ng tauhan ni Naaman, di ba, pag inutusan ka ng hari na makipagdigma dito, handa ka lang sumunod hanggang kamatayan. How much mo ito? Lulublob ka lang. Ano ibig sabihin? Wala nang halaga pa sa buhay Kahit anong yaman mo, ayaw mo ipagpalit yung kayamanan mo, basta mabuhay ka lang. Meron pa bang higit sa buhay mo? Kahit anong laki ng bahay mo, kaya mo ibenta, basta mabuhay ka lang. So, ibig sabihin, napakalaga ng buhay. So, kung kaya nating ibigay yung buhay natin sa Panginoon, how much more yung mga pagtitiis lang? Yung mga problema lang? Yung mga challenges lang sa buhay, sa paglilingkod, ang hindi mo kayang harapin. Diba? Kaya mo ibigay buhay mo Kaso bakit natin hindi kayang harapin yung mga trials, mga persecution? Kasi
Baka hindi kasi natin talaga na ibigay ng buo yung buhay natin sa Diyos. Baka 50-50 lang. Meron tayong reservation. Ha? Lord, nagbigay ko lang muna sa'yo 50 lang ng buhay ko. Kaya ngayon, 50-50. Maraming mga nagti-50-50 sa paglilingkod. Di ba? No, nagti-50-50 sa paglilingkod. Lulubog lilitaw. Kasi nga, 50-50 lang eh. Ya? Makikita mo lang pag may okasyon, pag walang okasyon, wala rin. Ha? Ano lang, puro all season. Seasonal lang, di ba? Pag may mga okasyon lang, doon nagpapakita, no? Pag may mga anniversary, o kaya may ano, bigla magpapatulo, praise the Lord, hallelujah, pinagpala ko, Lord! Tapos pag wala na yung mga malalaking okasyon, wala na rin. No, parang ano lang, nag-show up lang, no? Para lang, ewan ko, kung anong sa puso nila, di ba? So dito mga kapatid, pag-aalay ng buhay kung kaya nating ialay yung buhay natin sa Panginoon na yung buhay ang pinakamahalaga na regalo ng Diyos sa atin, no? Sabi ko nga, kahit anong yaman mo, kahit anong ganda ng trabaho mo, kahit professional ka pa, kaya mong iwan lahat yan kung ang pag-uusapan na buhay na Di ba? Kaya nga sabi naman doon, sa paglilingkod naman sa Panginoon, may maganda namang gantimpala. Kasi sabi doon, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin, at ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So, ibig sabihin, dahil tayo ay lingkod ng Panginoon, sa sino man tumatanggap sa atin, ang tinanggap nila, hindi tayo, kundi tinatanggap nila ang Diyos. Diba? Tingnan nyo mga kapatid, naniniwala tayo ng ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, siya po ay tinawag ng Diyos. Diba? Pinili ng Panginoon. Kasi kung hindi dahil kay Brother Mike mga kapatid, hindi natin nakilala ang Diyos sa buhay natin Di ba? Pero maraming mga tao ngayon na nakaranas ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai sa buhay nila dahil sa kabutihan ni Brother Mike. Minsan maraming tao makikita mo, lalo yung mga umaalis na, di ba, sinisiraan si Brother Mike. Di ba? Kung ano-ano mga pinagsasabi, ganito, si Brother Mike, bla 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 bla. Wala silang ibang sinisiraan, wala silang ibang sinisiraan kundi ang Diyos na tumawag kay Brother Mike. Di ba? Tapos nang umalis na sila, gusto naman nila kasi nagtayo na sila ng kanilang mga ministry, ng kanilang mga grupo, gusto naman nila kilalanin sila bilang lingkod ng Diyos. Sila mismo hindi marunong tumanaw o kumilala sa taong tinawag ng Diyos. Tapos gusto nila sila kilalaning lingkod ng Diyos. Di ba? Kasi titignan natin mga kapatid, totoo naman Diba? Marami kasing mga tao minsan, kapag medyo natuto na, marami nang nalaman, di ba? Iba na yung tingin sa sarili. Maraming ganyan Dahil naturuan na, di ba? Marami na experience, tumagal na. Alam mo, kahit nga sa batch namin no? Nagano kami sa Ambel, batch 2 ako ng 2011. Siyempre, medyo nakapag-aaral ng konti, paano gumawa ng topic, ganito. Nang nagbali ka na doon sa mga probinsya, ayaw na makinig sa head. Pag nagtotok yung head, baka ganun na. Parang mali yata yung mali yung topic, tapos parang hinahanap na lang mali. Yun ang minsan ang problema kapag ang tao nagkaroon na ng hindi marunong gamitin yung knowledge na natutunan. Minsan pag mga taong marurunong na, ang tinitignan na lang, yung mali. Kaya pag umati ng gawain, ang sasama ng loob, ano ba naman yun? Parang hindi naman nag-aaral tong to. Puro na lang reklamo. Yan yung mga tao minsan na na mga natuto na, pero hindi ginamit sa tama ang natutunan. Di ba? Ang karunungan, ang kalaman, mabuti yan. Pero kung di mo naman gagamitin sa tama yung karunungan, kaalaman mo, wala rin Di ba? Yung parang pag may tumatayo, tinitignan mo, hinahanap mo lang mali. No? Hindi ganun mga kapatid Dahil yan ang lingkod ng Diyos, di ba? Marami nga sa mga unang tinawag ng Lord sa gawain, di ba? Iba, kriminal. Hindi naman nakapagtapos. Merong no read, no write.
Meron nga kami sa isla ng Naburot. Dati nang buhay pa siya. No read, no write yun eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, humingi siya ng karunungan sa Panginoon, natuto siyang bumasa. Kaya nga nakapangaral ng salita ng Diyos. Di ba? So hindi kasi yun ang basihan mga kapatid na na yung respeto mo, yung pagtingin mo siyang tao, ito lingkod ng Panginoon ito. Yung pagiging lingkod ng Panginoon, hindi yun dahil professional ka, mataas yung pinag-aralan mo. Hindi ganun yung basihan. Di ba? Yung dito mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagsunod sa kay Lord mga kapatid, kahit sino pa man yan mga kapatid, dahil yan ang pinadala ng Lord, dahil yan yung sinugo ng Panginoon, dapat nandun yung pagrespeto natin. Nandun yung pagtanggap natin. Kahit sabihin mo pang mas matalino ka sa taong yan, no? Kahit yung no read, no write yan, tapos ikaw may mga credential ka, may mga doctorate ka, no? May mga degree holder ka, kahit hindi nakapag-aral yan, dahil lingkod yan ng Diyos, tanggapin mo. Yeah? Kasi pag tinignan mo yung status ng taong yan, baka sabihin mo, ano bang natututunan ko dyan? Ano ba yung alam niya na hindi ko alam? Minsan, ganun yung tao. Nakalimutan natin, hindi lang puro knowledge ang tinuturo ng Diyos. Ang pinaka-importante sa lahat, yung attitude tsaka karakter. Matalino ka nga. Marami kang alam. Pangit naman ugali mo. Hindi naman maayos yung karakter mo. Wala rin. Diba? Sa paglilingkod sa Panginoon, mas lamang ang attitude sa karakter. Kahit anong talino mo, saan ka mo pumunta, pag masama ugali mo, walang saysay ang talino mo. Amen? No? Iinit lang yung ulo ng tao sa iyo. Pero kahit hindi naman tayo mahusay, hindi man tayo ganun kagalingan, pero kung marunong tayong maganda yung karakter natin, yung pag-uugali natin, maraming tatanggap sa iyo. Di ba? Ganun po sa paglilingkod kay Lord. So, tinatanggap natin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Sa Bible mga kapatid, may dalawang balo na tumulong sa mga propeta. Yung una ay tinanggap niya yung propeta ng Diyos, yung harina niya, yun na lang yung sa araw na lang yun na lang yung kakainin ng pamilya niya. Pero, handa niyang ibigay yun, lutuin yun, gawing tinapay, para ibahagi doon sa propeta ng Diyos. Ang sabi doon, hindi naubusan ng arena yung balo na yun. Meron naman isang balo, yung langis. Pero dahil pinagkaloob niya ito sa propeta, dahil naniniwala siya sa lingkod ng Panginoon, propeta ng Diyos, ang sabi doon, yung sisidlan ng langis niya, hindi naubusan. Amen po ba? Amen. So, yung nagiging pagpapala, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ano may pagpapalang meron tayo, naging pagpapala rin po sa kanila. Diba? Meron kaming outreach dati doon sa Iloilo, no, sa part ng Bilya. Na doon mga kapatid, meron tayong pre-partner doon na matanda na, no? Salamat po. So, meron tayong pre-partner doon na matanda na mga kapatid at buksan naman natin. Praise the Lord, no? Matanda na po siya at wala naman po siyang pamilya. Pero pagkada gawain doon, nagbibigay siya ng ng mga 5 pesos, 'di ba? Hirap din siya sa buhay, hirap. Na kung titignan mo mga kapatid, yung sitwasyon niya, sa pagbigay niya ng 5 pesos, parang gusto mo na lang ibalik No? Kasi bakit? Kasi alam mo na parang itong 5 pesos na ito, mas kailangan niya No? Pero hindi mo pwede kasing tanggihan yun No? Kailangan mo pa rin kasing tanggapin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi bukal sa puso niya yun. Yung pagbigay niya sa iyo, may kasamang pananampalataya yun. Yung pananampalataya na kanya pinangahawakan na sinabi na sa salita ng Panginoon, kapag pinagpala ang lingkod niya, siya rin ay pagpapalain. Diba? So, kailangan mong tanggapin yun. Kahit bilang tao, parang pakiramdam mo, mas kailangan ng sister na ito, yung binigay niya sa akin 5 pesos na ito,
Pero kailangan mong tanggapin yun eh. Kasi bakit? Kasi kasama yung pananampalatayaan yun eh. Gusto niya sumunod sa salita ng Panginoon. Di ba? Oo. And the same time, pag hindi mo rin kasi tinanggap yun, baka mag-isip siya, ay si brother hindi tinanggap kasi maliit. Oo, di ba? Kasi ang ano talaga dun is, yung pananampalataya niya eh. Yung pananampalataya niya sa Panginoon. Amen? Na kung ito ginawa niya, dahil ito'y lingkod ng Panginoon, alam niya na may ipagkakaloob ang Diyos sa kanya. Di ba? Kasi hindi naman yun sa laki, hindi naman yun sa liit eh. Ang mahalaga dun yung pagsunod niya sa Panginoon, sa salita ng Lord na may kalakip na pananampalataya. Yun ang mahalaga dun. Di ba? Yung pagbibigay, kahit nga sa Bible eh, di ba? Yung nagbigay lang ng ng barya lang eh, di ba? Tinalugdan ng Diyos. Kasi ginawa niya yun dahil sa pagsunod niya. May kalakip na pananampalataya. Kesa namin nagbigay ka ng malaki na wala namang pananampalataya kasi gusto mo lang makita ng tao na malaki yung binigay mo. Di ba? Ito, kahit maliit lang, pero kung bukal naman sa puso at dahil sa pagsunod pananampalataya sa Panginoon, yun ang mas mahalaga kay Lord. So, ang last dito mga kapatid, sabi doon, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. So, sa salita pa lang ng Lord, tinitiyak ko. Nandun agad yung assurance ng Diyos. Nandun agad yung pangako ng Panginoon, yung kasiguraduhan na dahil ito'y ginawa mo, dahil ito'y lingkod ko, pagpapalain kita. Di ba? Yung pagpapala ng Diyos eh. Di ba? Lahat naman tayo mga kapatid ay sa pagsunod natin sa Panginoon, nandun naman talaga yung pagpapala. Pero siyempre, lagi nating tatandaan, huwag tayong susunod lang sa Panginoon dahil lang sa pagpapala. Kasi marami naman minsan na misinterpret naman na parang gumagawa na lang siya dahil lang sa pagpapala sa Panginoon. Which is hindi naman maganda. Dahil lang sabi si Lord na kapag nagbigay kay bibigyan din, parang parang sa'yo na lang, pag nagbigay ko, may balik agad. Hindi naman nagiging tama naman yung attitude ng puso natin. Hindi naman ganun yung itinuturo ng Diyos sa atin. Nagagawa tayo ng mabuti para may tanggapin tayo mabuti. Hindi ganun. Kasi ang tunay na charity, yung hospitality, yung totoong pagbibigay na mula sa puso, ay hindi ka naghahangad ng kapalit. Di ba? Hindi tayo naghahangad ng kapalit. No? Hindi natin ginagawa, ito'y lingkod ng Panginoon, pagpapalain ko ito para pagpapalain ko. Hindi ganoon mga kapatid. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang Diyos. Diba? May ibalik man o sa wala mga kapatid, ang mahalaga, sinusunod natin yung kalooban niya. At dahil dun mga kapatid, doon natin mararanasan ang tunay na pagpapala ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos, iba yun sa binigay mo. Minsan, susuklian niya ng Diyos sa ibang pamamaraan. Di ba? Yung mabuting ginawa mo, yung itinulong mo, papalitan niya ng Diyos, hindi mismo katulad ng ibinigay mo. Di ba? Minsan, bibigyan ka ng kapayapaan. Sa kabila na marami kang problema, mabuti yung kalusugan mo. Di ba? Nakakatulugan ng mahimbing. Di ba? Habang natutulog ka, nakangiti ka. Di ba? Amen? Habang natutulog ka, nananaginip ka ng maganda. Di ba? So, yung mga ganung mga sitwasyon mga kapatid na kahit ang bigat na ng problema mo, pero nakakatayo ka pa rin, di ba? Positibo pa rin yung pananaw mo, malakas ka pa rin. Yung mga biyaya yun ng Diyos eh. Di ba? Na kahit ang grabe na yung problema mo, nakakangiti ka pa rin. Malaking biyaya na yun sa Diyos eh. Malaking gantimpala na yun. Diba? Ano mo yung malaking pera sa buhay mo, pero ang dami mo namang karamdaman, ang dami mo namang sakit. Diba? Ganda-ganda ng bahay mo, pero hindi ka naman makatulog. Diba? Oh. So, dito mga kapatid, ito lang naman yung gusto ipabot ng Diyos po sa bawat isa sa atin. Na tayo bilang naglilingkod sa Panginoon, napakalaga na tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sa dapat yung priority sa buhay natin. Yung cross, palaging pinapasan yan. Yung pagiging anak ni El Shaddai, hindi lang yan pag may prayer meeting.
No? Anak ako ni El Shaddai pag may prayer meeting, pero pag wala na ang wala na ako sa prayer meeting, hindi na ako anak ni El Shaddai. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. No, dala-dala natin yan kahit saan man tayo mapunta. Di ba? At dapat, mga kapatid, yung buhay natin, patuloy nating inaalay sa Panginoon. Kasi pag inaalay natin yung buhay natin kay Lord, ano man yung mangyari, makakasigurado tayo na sa pagdating ng araw, makakasama natin siya. Amen? At tandaan natin, ang lahat ng pagpapagal na ginagawa natin sa Kanya, merong itong kaukulang gantimpala. At ang pinaka-importanteng gantimpala ay siyempre yung makasama natin siya. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay tumayo.